Kasama po natin sa ating discussion for the day si Dr. Donna De Leon. Siya po yung head ng Peritoneal Dialysis Unit at Adult Nephrologist ng National Kidney and Transplant Institute. Dot pag sinabing acute kidney injury, as in bigla-bigla na lang daw, as in walang pasabi, walang warning signs, as in ora-orada, ayaw nang gumana ng kidney. Tapos yun na yun. Opo. Ano po yun? Kadalasan ang unang senyales na merong acute kidney injury is pagkonti ng ihi. O kaya kung meron tayong mga laboratorio, ito ay pagtaas ng creatinine. Usually, merong criteria talaga for you to say na ang isang pasyente ay nagkakaroon ng acute kidney injury. Unless hindi siya nagpa-check up prior Oh. or wala talaga, kumbaga, tiniis niya lang yung sakit at ang discomfort, tapos biglang nauwi sa ganito. Opo. Dok, magkaiba po ba yung acute kidney injury pati kidney failure? Or is it the same? It's one and the same. Usually, ang parang criteria natin to say na meron kang acute kidney injury, it happens within the first 48 hours na biglang tumitigil yung bato at ang ating event na nangyari is within 7 days. So, yun yung parang May ginawa ka. criteria. Ano yung mga pwede mong ginawa during yung 7 days bago po mag-trigger nito? Minsan, yung pag-inom ng mga gamot. So, yun yun. Minsan, pagkakaroon ng infection, severe infections. Halimbawa, yan nangyayari sa mga nagkakaroon din ng leptospirosis. Yun yung yun yung rason kung bakit sila nagkakaroon ng renal failure. So, pwede palang wala kayong sakit? Pwede kang Bato. walang sakit sa bato. Okay. At bigla-bigla At na lang bigla-bigla. Oo. Kaya lahat sila nagugulat na, meron na akong sakit sa bato agad. Nakakatakot Dati, pala yan. wala And this naman one is talaga. deadly. Pwede ka talagang mamatay, hindi ba, Dok? Pwede. Siguro, paki-explain nyo muna, Dok, yung kidney, ang malaki po ang papel ng kidney sa ating buong sistema sa katawan. Hindi ho ba? Elementary muna. Ano pang trabaho ng kidney? Ang trabaho ng kidney basically is maglinis ng mga basura natin sa katawan, ng lason sa katawan. In the form of, kung gusto natin maging technical, usually na-measure siya sa pamamagitan ng creatinine. So, ang function ng kidney, para siyang mga pansala, filters na lahat ng dapat hindi nare-retain sa katawan natin, pinifilter ng kidney at nalalabas sa ihi. Ibig sabihin, pag may acute kidney, Pag ano pang acute naman ang kidney topic natin? injury, Acute yes, kidney acute kidney injury. Ano Ang yun? sinasabi, dalawang kidney mo ang Dalawang apektado. kidney mo ang affected. Wow, pagkamalas-malas mo naman, sabay ba silang naapektuhan? O pa pwedeng yung isa muna, tapos pag naubos na to, lilipat sa kabila? Yung ba yun? Tama yun. Oo, hindi. Kasi ang halimbawa, iba-iba nga kasi yung causes Dahil halimbawa, tatlo siya. May tinatawag na pre-renal, renal, and post-renal na causes. Pag pre-renal, it's usually due to infections. Halimbawa, hypotension, bumagsak ang blood pressure. So, magkakaroon ng pagpigil ng pagpunta ng dugo dun sa kidney na yon. Kasi they need more blood in other parts of the body. So, magsa-self, parang parang maawa siya sa iba, magva-vasoconstrict siya. So, less of the blood supply goes to the kidneys. But in fact, 25% of the blood supply should be going there, to the yeah. kidneys. So, Dok, parang ang intindi ko, pwedeng masira yung kidney mo ng long term. Kasi nabanggit natin yung mga toyo, yung mga maalat, Oo, pwede yung yun. maalat. Will that lead to acute Kidney kidney injury? Yung- Or ang acute kidney injury ay yung mga short term na biglang na-damage na lang yung ating Ang kidney? acute kidney injury is short term lamang. However, meron kang mga comorbidities that predisposes you to become a chronic patient after the acute kidney Like what? injury. Like diabetes, kung to begin with, if you're diabetic, if you're hypertensive, kung meron ka ng glomerulonephritis or yung problema talaga sa kidney to begin with, yung mga namamanang sakit, ikaw yung predisposed to have a long-term effect of the acute kidney injury. Pwedeng hindi makarecover yung Ayun nga yung tanong, Pwedeng hindi siya makarecover. Pwedeng makarecover. Pwedeng makarecover, pwedeng hindi makarecover. Pwede mamatay. Pwedeng mamatay. Oo. Pwede siya ma-dead ball sa acute. Kasi mag-accumulate yung waste products mo sa katawan mo. Like even the salts, yung potassium, Yes. tumataas. Pagka Yes. nagkakaroon ka ng acute kidney injury, hindi lumalabas sa ihi, pwedeng mag-cause yun ng pagtigil ng puso. Pero ito, kahit papano, malalaman mong may nangyayari kay kidney. Ito kasi acute
Kidney Kidney injury. Parang walang senyales. Parang wala siyang senyales. Pero may pain? Wala siyang pain. Walang pain? Usually, walang pain. Akala ko pag nag-failure, wala. masakit. Wala siyang pain. Kasi, kaya nga hindi alam ng mga tao eh. Di ba yung mga na may problema? So how do you, Nagkakaroon ng paano mo infection. nalaman na may injury na or may failure na? Minsan yung senyales, yung subtle signs, yung iba hinihingal, yung iba nga nagmamanas kasi hindi na sila umiihi, kumonti na yung ihi. So yun yung mga makikita mo. Mamamatay ka ba eventually pag hindi na-actionan? Pagka hindi siya na-actionan, pwede mo talaga siyang ikamatay. So mga ilang oras ang window mo? Usually, ang ano kasi for acute kidney injury, 3 days eh. Mahaba Dapat mahaba-haba naman, pa. within 72 Akala ko 3 hours na lang, Hindi tatakbo. naman. Pero nakakatakot pa rin. Nakakatakot. So yung- Kasi matino naman ang kidney. Parang at the early onset, magko-compensate pa rin siya. Parang mag-ano siya, overtime. Maraming salamat kay Dr. Donna De Leon. Welcome back sa Salamat Doc. Kasama pa rin natin Dr. Donna De Leon. So Doc, paano ang diagnosis nito kapag meron ng acute kidney injury? Okay. Yung sinabi ko kanina, usually nakikita yan sa pagbiglang pagkonti ng ihi, pagtaas laboratory exams in terms of the creatinine. Kasi usually ang definition if you have a 1.5 increase in the serum creatinine, 1.5 times increase in the serum creatinine, you're considered to have acute kidney injury. So, Kasi konti lang yun, no? Emergency case ito, Doc, no? So, ang unang gagawin ng pasyente, I guess, pag nakaramdam siya nito sa emergency room, ang gagawin sa kanya sa emergency room, anong... Kukuhanan siya ng blood exams, kukuhanan siya ng urinalysis. Yung sa urinalysis, they could find urine sediments doon sa sa ihi nila. So pag-examine nun, kahit by simple urine exam, makikita doon na baka may suspetsya na meron siyang problema na sa kidney. Ano ba yung normal na dami ng ihi natin? Di ba tayo naihi po tayo every now and then, Kada ihi mo ba, anong normal na amount? Ang normal na amount, Sa tabo? dapat naman, mga 50 to 100 ml. Assuming na umiinom ka ng tubig. Konti Ito lang na lang, yun, ito na lang as daw. in, ayan, siguro one-fourth ng mug. Normal yun. Normal. Kada One-fourth ihi cup. mo. Oo, kada ihi mo. May range ba yun? One-fourth to One-fourth one-half? to one-half Cup. of that cup. Oo. So, pag biglang kumonti yung ihi mo, Baka may problema ka. baka may problema ka. Naku Ang po. assumption, umiinom ka ng fluids. Kasi kung hindi ka rin naman masyado Totoo. pala inom, wala ka Wala ka ka rin rin masyadong ihi. ihi. Oo. Doc, yung remedyo ba, dialysis agad kapag nakitang merong acute kidney failure? Injury. Pagka injury. usually hindi naman lahat, hindi naman kailangan lahat. Kasi nga, it depends on the cause of the kidney failure or the kidney injury. So yung iba, we always try hydration. Yun nga, Tubig. sinasabi Tubig mo. muna. So, pwede oo, sa bahay, kasi tubig. Pwede ka sa bahay na inom ka ng tubig, kagaya nga ng mga nag-LBM, pwede kasi sila magkaroon ng acute kidney Tubig lang ba o injury. pwedeng soft drinks? Pwede, hindi pwedeng soft drinks. Kasi juice usually, pwede. no. No, Ang beer na lang, pwede beer. would Pwede bang be beer? The... Liquid din naman yung beer, Doc, Hindi pwede. Hindi pwede. Alcoholic drinks, hindi rin pwede yung Tubig mga... nga lang Water. Isa na lang ako nito, buko juice. Buko juice. Pwede siya, kaya lang mataas sa potassium yun. Ay! Oo. Naku, patay tayo It's dyan. one of the highest potassium containing drink. Talaga? Yung buko juice may potassium. So anong gagawin? Operahan ba siya kaagad? Hindi pwede yung dialysis. Nagawa mo na yung hydration. Wala pa rin. Operahan yung pasyente. Hindi. Kailangan siyang mag-dialysis. Dialysis Oo. talaga. Yun ang unang That's the next step. Best option. Tatanggalin to ba save yun? that. Kasi di ba ang dalawang kidney niya, pag na-injure yun, hindi nagagana o gagana pa yun? Gagana pa yon kung ano lang siya, kung acute lang siya. Oh. So the dialysis is a temporizing or a bridge for the kidneys to recover. Kung Okay. acute, kung kidney So, pwedeng failure. temporary lang. Pwede siyang temporary. So pag naka-recover na, Pag naka-recover na, magpa-function ng maayos ulit yun? oo, pwede siyang mag-function ulit. So, minsan yung mga pasyente na nagkaroon ng acute kidney injury, they go on to dialysis. Siguro minsan, yung iba, 2 linggo lang. Kasi ang gusto mo, yung remaining function niya, hindi naman kasi 100% masisira. Papahingahin muna siya. Pahingahin lang. Oo, pahingahin lang. Tulungan ng Oo. dialysis Ng makina. para makarecover. Ang akala ko talaga, once you start
dialysis. You will do it for the rest of your life. Hindi naman pala. Hindi. Pero pwede ring mangyari yun, na parang acute kidney injury lang yun, tapos mamaya biglang permanente na yung Oo, dialysis. pwede. Bakit nagkakaganon? Nagkakaganon siya kung yun nga, meron mga ibang comorbidities. Meron silang ibang mga sakit to begin with. Yun ang sinasabi mo kaninang comorbidity. Comorbidities. Meron siyang ibang mga sakit to begin with. Halimbawa, mas prone yung mga elderly. Why? Because they could have diabetes na, they could have hypertension, and there's a physiologic decline dun sa function ng kidney. So, pwede mag-transplant pag Pwede ganyan. mag-transplant pagka nagkaroon ka na ng chronic. So, it's an option. Pero Pag hindi siya nagkaroon ka ng ulit, sorry, pag nagkaroon ka pagka ng nagkaroon ka ng permanente ng damage na hindi na makarecover yung yung kidney. kidneys. What about yung mga pain reliever? Naku, yan, mahilig din tayo sa mefenamic acid. Sakit ng katawan. Kidney ang titirahin nun. Yun, kidney po, kadalasan. Kaya nga yung mga, usually yung mga may gout, so they chronically take yung mga NSAIDs in general, yung family nun. Pagka inom sila ng inom nun, hindi yung gout yung kinakasira ng kidney. It's because of the pain relievers that they have chronically taken. Antibiotic. Antibiotics. Ganun yun. din. Opo. Sige, ano? Sa hospital kasi ano po yun ang pinaka one of the main reasons ba't nagkakaroon ng acute kidney injury. The antibiotics, Lord. the drugs that are given the patient. Kumbaga, Ate B, may ano tawag mo doon, may kapalit. Opo, Kasi ang talagang- antibiotics by itself, hindi naman po yan masama. May purpose Opo. nga yung antibiotics eh. Pero may bawi. Opo. Babawian pala yung kidney mo. Kaya yung sa mga pasyente, minsan kasi if they have been prescribed an antibiotic, they tend to self-medicate minsan. So yun yung palaging ine-emphasize namin na What? hindi pwedeng mag-self-medicate kasi you don't know the effect of that. Tapos pag ganyan, may ka pa sa taba. sa taba, Yung taba sa na parang patis. sumasayaw pag Sunday, Hindi, no? talaga pag sinira mo na weekend. yung kidney mo. Oo. Tapos sausaw mo sa patis or sa toyo. Tapos Patay mag-painkiller tayo ka pag dyan. sa Painkiller ka tapos. pagkatapos. Patay tayo dyan. Oo, patay ka talaga. Bugbog yung kidney mo. Thank you, Doc, ha. Maraming salamat po Thanks, Doc. kay Dr. Donna Del Leon. Nakakatakot pala, no? Pero nakakatakot. Pero mamaya ang ulam, ganun pa rin, sinigang. Hindi kaya adobo Ay, na naku, nuknukan tigas ng ng ulo alat. natin, Ay, ano? naku.